May balak ka bang mag-apply bilang isang MC taxi rider? Teka lang, bibigyan kita ng ₱5. Joke lang, bibigyan kita ng 5 rason, mga dapat mong malaman bago ka mag-apply bilang isang MC taxi rider. Una is walang kasiguraduhan na kita. So kung iniisip mo na malaki yung kita dito, nagkakamali ka. Yung mga nakikita natin sa mga riders na kumikita ng 1,000, 1,500 or 2,000 sa isang araw is hindi yung consistent. Kaya kung inaakala mo na kaya mong kumita ng ganun sa loob ng isang araw, is nagkakamali ka. Dahil maaaring matumal ngayon or di kaya umuulan, mahirap yung biyahe. Kaya bago ka mag-apply, dapat mo malaman yung mga pwede or posible mong kitain kapag MC taxi rider ka na. Pangalawa, kung ayaw mong magtrabaho ng lagpas 8 oras, huwag ka na mag-apply dito. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga nakikita natin nakita na umaabot ng 1,500 or 2,000 dahil mostly ang inaabot ng trabaho na yon is minimum of 10 hours. Actually, ganun yung mga oras ng trabaho ko nang nagtatrabaho ako ng from 5 AM to 4 PM. And depende din naman yon sa biyahe natin kung maganda ba or hindi. Pero usually kaya naman natin kumita ng ₱1,000 or higit pa in that time frame. Kung hindi mo rin naman kayang gumising na mas maaga, baka mahirapan ka. Dahil usually yung biyahe dito is mas marami talagang mga pasahero from 5 AM to 10 AM. Kaya nama-maximize ng mga rider yung mga kita nila in that time frame. Kaya kung hindi ka gigising na maaga, baka magaya ka sa ibang rider dahil nga hindi nila ma-maximize yung kita nila. Like for example is meron silang mga asawa or jowa na kailangan ihatid ng mga oras na yon. Ito naman yung pang-apat natin. Kung hindi ka pa nakakapag-try ng ibang riding apps like delivery apps, baka mas lalo kang mahirapan dahil hindi natin maiiwasan na magkamali tayo sa kalsada. And isa yon sa mga rason kung bakit bumababa yung mga ratings ng mga rider. Dahil sa dami nilang mga pagkakamali sa kalsada, hindi pa gamay yung mga pasikot-sikot or yung mga dapat daanan. Like, lagi tayong kailangan sumilip sa mapa and kung saan yung tamang daan, position natin sa way, dun tayo possible na magkamali and baka mas masakit pa kung mahuli tayo. Kaya kung hindi mo pa nararanasan maging delivery rider, baka mahirapan ka sa pagiging MC taxi rider dahil dito sa pagiging MC taxi rider is kailangan mas accurate yung mga dadaanan natin. Dahil kapagka na-late yung pasahero, ayun naman yung mga nagiging rason kung bakit nabibigyan sila ng mababang stars and hindi na sila nagiging qualify para sa incentives. Panghuling rason naman natin is kung hindi mo kayang mag-ipon, please lang baka mas lalo kang mahirapan dahil sobrang daming maintenance na dapat mong harapin kapag MC taxi rider ka na. Meron diyan yung panlinis mo ng CVT, kung scooter yung ginagamit mo, yung biglaan kang mapaplatan tapos wala kang extra money, kung may mabigat naman na maintenance na kailangan sa motor mo. Kaya kung hindi mo kayang mag-ipon, baka mahirapan ka dito. Kaya bago ka mag-apply bilang isang MC taxi rider, siguraduhin mo muna na natandaan mo yung mga sinasabi ko. And ngayon, meron ka ng mga rason kung bakit hindi ka na dapat mag-apply sa MC taxi rider. Pero kung kailangan mo ng mga magandang rason at iba pa para mag-apply ka bilang isang MC taxi rider, pwede natin yung bigyan. Mag-follow ka lang and tuloy natin yung mga ganitong video.